Merong lumabas na naman video si Vice President Sara Duterte na kanyang parang inaamin na siya daw ay handa na. Parang kanyang kayang tanggapin kung ano daw mangyari sa kanya. Especially diyan po sa impeachment na kanyang kinakaharap. So yung kanyang pahiwatig na yon, dapat ding maintindihan ito ng kanyang mga supporters. Kung yun ay drama, gimmick, o talagang pag-amin na alam niyang mabigat ang kanyang kinakarap, dapat i-considera yun. Ako, ginagawa ko itong topic, hindi ito batikos kay Sara Duterte. Dahil sa kanya nang galing, nang siya ma-interview na siya daw ay nakahanda na dyan, ano man ang mangyari, tama yun. Yun para sa akin, yun ang dapat niyang gawin. Handa siya kung ano mangyari. Hindi naman kasi pwedeng siya ang masunod. Hindi naman kasi pwedeng ang masunod ay yung kanyang supporters. May proseso at yun ang dapat mangyari. Ano man ang kahinat nga ng proseso, yun ang dapat tanggapin. Hindi ba? Basta may proseso. Hindi pwedeng pagtakpan, hindi pwedeng ibaliwala, hindi pwedeng hindi mag-trial, hindi pwedeng hindi sasagutin. Hindi ho yun tamang proseso. Ang tamang proseso, magkaroon ng trial, idepensa ni Sara ang kanyang sarili, ang kanyang ng kanyang abogado at siya mismo para madinig ng taong bayan at madinig ng mga senador kung ano talaga. After mapakinggan din ang side ng mga complainant at ng mga testigo. Ganun po, labanan yan eh. Trial nga eh. Pero ngayon, sinasabi ni Sara Duterte na siya ay nakahanda sa kung ano mangyari, tanggap na daw niya, maganda po yun. Kung ano man ang gusto niyang palabasin yan. Kasi ako po naniniwala na alam ni Sara kung ano ang totoo. Alam niya from day one kung ano ang kanyang ginawa. Meron ba siyang ginawang mali o wala? Alam niya yun. Kaya pag sinabi niyang nakahanda siya sa kung ano mangyari, ibig sabihin nun talagang kung mali ang kanyang ginawa, alam niyang may pananagutan. Kung wala naman siyang ginawang mali, alam niyang makakalampas siya at malulusutan. Yun po ang ibig sabihin nun. Hindi naman siguro ang ibig sabihin tanggap na niya ang ibig sabihin wala siyang alam, makakalaboso. Hindi gano'n. Pag sinabing tanggap na, from day one, alam niya kung ano ang totoo. Pero dahil may trial, may pagkakataon siya, na kahit totoo, pwede niyang ipagtanggol ang sarili niya. Kung totoo naman, o hindi totoo, pwede rin niyang ipagtanggol ang sarili niya. Dahil nga sa trial. Kaya mahalaga yung trial sa Senado, dito sa isyong ito. Pag sinabi nila na ito'y panggigipit, politika, katulad ng paniniwala ng kanyang supporters, ay sila yung nanliligaw ng katotohanan. Sila yung nanliligaw ng due process. Kasi hindi pwedeng mawala ang reklamo hanggat hindi naliliwanagan sa tamang proseso. Hindi pwedeng pag may nagreklamo, sasabihin niya, harassment lang yan, pananakot lang yan, panggigipit lang, ay kalokohan yun. Hindi ganun ang demokrasya. At hindi rin ho yan ang tamang proseso. Ang demokrasya, malaya tayong nakakagalaw, nakakapagsalita, pero meron pa rin limitasyon. Pag sumobra ka sa limitasyon, may pananagutan na. At yung pananagutan yan, yan ay karapatan ng iyong naging biktima na ikaw ay reklamo at kasuhan ka at kayo ay mag-usap, magharap sa tamang proseso. Kung sa korte o sa impeachment, ganun po yun. Ang nag-i-establish at paulit-ulit na nagsasabing puro harassment lang, puro politika lang, puro panggigipit, yan ay argumento ng mga guilty sa kalokohan. Argumento ng mga walang alam. Ang alam nila, sila lang ang tama. Ang alam nila, lahat ng karapatan nasa kanila. Yun ang delikado. Pag ang inisip nila ay sila lang ang tama, pag inisip nila ay lahat karapatan nila, yun ay may pananagutan. Kasi wala na yun dun sa kanilang o sa dapat ay limitasyon ng kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa anumang galaw, laban sa kapwa or sa ating mga obligasyon. Yun po yun. Paalala lang. For education lang. Hindi naman tayo nagdidikta. Kung sa palagay nyo tama kayo, bahala kayo. Sa palagay nyo kahit lampas na, tama pa rin kayo, bahala kayo. Pag kinasuhan kayo
at may nagreklamo laban sa inyo, yan ang problema nyo ngayon. Hindi naman pwedeng hindi gagalaw ang gobyerno para ipatupad ang batas kung umaabuso kayo. Di ba? Ang akin dito, paalaala lang. Kung kayo ay nakikinig at naniniwala sa aking paalala, hindi kayo makakasuhan. Wala kayong magiging problema. Pero kapag ang pinairal nyo ay tapang, galit, na wala sa lugar, yan po yung nagpapahamak. Ito mo si Duterte. Nung siya ay presidente, parang wala nang katapusan. Parang siya na ang hari. Lahat ng gusto niya, nagagawa niya. Nakakapagmura, nakakapanlait, nakakapambastos. Nag-uutos siya na gamitin ang kamay na bakal, walang due process, walang dimandaan, tumba dito, tumba doon. O anong nangyari? Yan ang sample. Hindi ko sinabing guilty na siya, itatrial pa lang. Pero anong nangyari? Nakakulong na siya. Under trial sa darating ng mga araw. Kasi nga, ang feeling niya noon, tama lahat siya. Tapos sinuportahan nyo, pinapalakpakan nyo, nagtitilian kayo, tawa kayo ng tawa sa kanyang mga kalokohan. Akala nyo tama o ayun. Wala kayong magawa ngayon. Yung inyong tawa, palakpak at paghanga sa kanya nung kanyang ginagawa nung siya nasa pwesto pa, ngayon hindi naman makatulong sa kalagayan niya. Solo niya yung problema yun sa ICC. Ayan ang sinasabi natin. Pero kung inyong pinalalahanan, Mr. President, delikado po yan, Mr. President, labag po sa batas yan. Mr. President, baka mareklamo kayo pagdating ng araw. Walang gumawa ng ganun. Lahat kayo natakot eh. Sinuportahan pa ninyo. O ngayon, ano yung magiging suporta habang siya'y nakakulong? Ito na nga yung huling report ngayon. Pati yung kanyang abogado, mga abogado niya, tapos na pala yung kontrata, iniwanan na siya. Maaaring maganda yung pagkakahiwalay nila, maaaring hindi rin maganda yung kailang paghiwalay. Pero hindi pa nagtatrial, hindi pa nag-umpisa yung trial, na-expired na yung kontrata ng mga abogado, hindi na yata na-renew, kaya maghihiwalay na sila. So, back to zero. Balik sa number 1 na proseso ulit. Maghahanap siya ng bagong abogado, aaralin ulit ang mga dokumento. Ang akin lang kinababahala, baka ma-delay yung trial. Pero wala tayong magagawa. Hindi naman madidismiss ang kaso dahil wala ng abogado. Hindi naman madidismiss ang kaso dahil magpapalit ng abogado. Hindi ganon. Kahit siyang korte, dito at sa abroad, hindi ganon. Laging may karapatan ng akusado o kahit na yung complainant, maghanap ka ng abogado mo, magtatanggol sa'yo. Hindi pwedeng matigil ang paghahanap ng katarungan dahil walang abogado, dahil nag-resign or natapos ang kontrata sa mga lawyer. Diba? Pero matindi rin, kung totoo na 150 million ang bayad isang buwan, may kumita ng 1.8 billion pesos. Kung ganun kalaking pera ang sweldo nila, 1.8 billion sa loob ng isang taon. Kasi Marso yun eh. Nag-expire daw yung kontrata ng March 31, saktong isang taon. Dami nilang pera, Please like and share, comment. Makataong comment, hindi po yung may galit at saka may pagbabanta pa.